Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Ayan, may pasabog po si Harry Roque tungkol sa ICC. Ano po kaya ito guys? Alamin, pag-usapan, reaksyonan at komentuhan po natin ito. Pero bago po yan guys, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po, diretso na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Naku, naabutan po ako na either mag-live ako sa kalye o hindi ako makaka-live at all, no? Sabi ko naman, ayoko naman ma-miss nyo ako. Ayoko rin kayong ma-miss, no? Kaya sabi ko, sige na nga. Talaga ba, Harry Roque? Nag-live ka ba sa kalye o wala ka nang tinutuluyan? Yung totoo, Harry Roque, yung totoo. Nag-live ka ba sa kalye o wala kang tinutuluyan? Tsaka guys, pansin ko lang ba't ba hindi mahuli ito sa Harry Roque, no? Live ng live, hindi ma-detect. May sapusa itong bakla na to. Mag-live na po sa kalye. Medyo paus po ako ngayon kasi napakainit ngayon dito sa Europa. Pero pong heat wave, naasahan na magpa-40 o weekend at ngayon po, 39 ang aming temperature, no? So, ewan ko ba, yung malamig, di naman ako nagkakasakit. Pero ngayong mainit, saka po ako nagkakasakit. Sabi ko, Anbeto, parang baliktad, no? Na kapag mainit, saka ako nagkakasakit. Pero ngayon po, anong pag-usapan po natin? Ako, malaking balita po ito para kay Tatay Digong. Ang Niger po, isang African country, ay bumitiw na naman sa pagiging miyembro ng ICC. Bago po bumitiw itong bansang Niger, yung Burundi, na taga-Africa din, ang Pilipinas, at ang Hungary, kauna-unahang European na bansa, ay bumitiw din sa ICC. Ang dahilan ng Niger, kasi ang ICC daw ay... O di ba Harry Roque, yung Pilipinas din, wala na sa ICC? Pero yung tatay mong karton ay nakulong. Di ba? Anong pinagsasabi mo about dyan sa Niger? Anong pakialam natin dyan? Anong pakialam namin dyan? Kung yung Pilipinas wala sa ICC, hindi na tayo sakop ng ICC, pero si Digong ay nakakulong. Di ba? Instrumento ng kolonyalismo. Ang Niger po ay isang dating French colony. Alam nyo, matindi ang mga Pranses pagdating sa kanilang mga sinakop na bansa. Dahil hanggang ngayon, talagang tinatrato pa rin nilang parang colonies ang mga African countries na yan, pati ang kanilang mga currency nakakabit pa rin sa Central Bank ng France, no? So, hindi talaga nagbigay na tunay na kalayaan itong France sa kanilang mga dating colony. Now, bukod po sa Niger, may dalawa pong bansa na kasabay nag-anunsyo ng Niger doon sa intensyon na mag-withdraw, no? Ito pong bansang Mali at saka ang bansang Burkina Faso. Ito pong tatlong bansang ito. Harry Roque, ang tanong dito, anong kinalaman ng mga bansa na yan kung kumalas man sa ICC? Ang sinasabi ko dito ay ang Pilipinas nga wala sa ICC, pero si Duterte ay nahuli at nakakulong dyan sa The Hague nang dahil sa ICC. Di ba? Di ba guys? Pa-like at pa-subscribe na lang po. Maraming salamat. Kabahagi ng Organization of Saheli States, no? At silang tatlo po ay magkakaratig bansa at sila rin po ay pare-parehong mga naging kolon. Hirap ng buhay na doon ni Harry Roque, no? Kasi nagtatago sa batas. Tapos, uwing-uwi na sa Pilipinas, pero hindi makauwi sa Pilipinas. Kasi, pugante. Kaso nga lang guys, ang pinagtataka natin, di ba? Matagal ng pugante ito. At ayan, libreng-libre, nagla-live lang palagi. May mga upload. Di ba, parang alam ko di ba, nadidetect yung pag ganyan, no? Pero siguro, inahayaan na lang siguro yan. Kasi nga parang may ganun na po yan manang-mano sa kanyang amo. Ng France. So inaasahan po natin, matapos magbitiw ang Niger, magbibitiw din po itong Mali at saka Burkina Faso kasi nag-anunsyo sila kasabay ng Niger na sila ay bibitiw sa ICC dahil nga daw ito daw po ay instrumento ng mga kolonyal ng France. Now yan din po sinasabi ni Tatay Digong, no? Na itong ICC na ito talaga yung mga European colonial powers. Nakakausap mo si Digong? Harry Roque?
Pumupunta ka sa dahig. Really, ah? Bala ka, ikaw may sabi niya. Pero ang point natin dito guys, ano namang kinalaman ng mga bansa na tumiwalag dito sa ICC? Gayong ang Pilipinas ay matagal nang wala sa ICC, pero itong si Digong ay hindi po nakalusot sa kanya pong krimen na ginawa sa bansang Pilipinas. Kahit po wala na po tayo sa ICC, ay si Digong ay nahuli at nakakulong pa rin po dyan sa dahig. So anong kinalaman ng mga bansa na yan sa mga pinagsasabi mo? Anong good news dyan? At saka siguradong may mga dahilan yung mga bansa na yan, kaya po tumiwalag sa ICC. Baka katulad po ng Pilipinas, mayroong ginawang krimen, tawag dito, isipin ko muna. Na nagpupumilit na ipagpatuloy ang kanilang impluensya sa mga dati nila mga colonies, no? At siyempre, ibig sabihin na sa tamang panahon, darating din yung kaso nila kasi baka may ginawang krimen. Kaya tumiwalag at kumalas sa ICC. Ayan, naisipin natin, tayo no? po ay kabahagi din ng mga bansa na sinakop din ng dating ng Espanya noong mga unang panahon, dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga bayani gaya na Rizal at ni Andres Bonifacio, no? So, meron pa, may nakalimutan ka pang bayani. Yung 18 bodyguards, bayani daw yun, sabi ni Loren Legarde, no? yung pagbibitiw, sabi ng Niger, kabahagi yan ng pagkakaroon ng tunay na kalayaan laban doon sa mga sumakop sa kanilang mga bansa. At ang Niger nga po ay colony ng France. Now, bukod po sa Niger, nagsalita na rin po. Dati-dati pa ang South Africa, ang economic powerhouse ng ICC na nais rin nilang bumitiw. Ayan, guys, yung mga medyo may edad na dyan, dun po sa mga mahilig manood ng pinikula ni Fernando po Jr., yung palagi niya pong kontrabida, si Subas Herrero o Herrera ba? Di ba kahawig po nito, no? Kontrabida sa pelikula. Pero si Harry Roque, kontrabida sa totoong buhay. No? Sinimulan nila ang proseso pero ibinawi. Pero ngayon po, nagsasabi Ayan guys, dun sa mga nakakakilala kaya Subas Herrero, pakicomment naman dyan kung kamukha o kahawig po ba ni Harry Roque itong kontrabida na ito na si Subas Herrero. Sila na kinukonsider nilang bumitiw. Bukod pa po sa South Africa, ang bansang Uganda ay nagsabi na hindi sila masaya sa pagiging miyembro ng ICC at ang bansang Kenya ay nag-iisip na rin po na bumitiw. Sa totoo lang po, nung ako'y minsan ng kampanya para sa International Law Commission, yung Puro mga ano yan, di ba? Puro mga maitim, no? At saka, ang daming alam na ni Harry Roque, no? Parang hindi puganti eh. Di ba? Saka wala namang kinalaman yan sa Pilipinas sa kaso ni Digong. Kung mga mag-atrasan man yung mga bansa na yan, wala yung kinalaman sa kaso ni Digong. Ang importante dyan, nandyan na si Digong, nakakulong, at haharapin niya ang kaso na yan. Nasa ICC man po ang bansa o wala. buong organization, yung buong African Union na merong 52 membership ay sabay-sabay na nagsabi na baka nga sila bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pag yan po ay nangyari, 52 states po ang miyembro ng African Union, umalis na ang Burundi, umalis na ang Niger, baka alis na rin yung Burkina Faso at saka yung Mali. So out of 52 states, 48 states ang posibleng bumitiw pa sa ICC. Kapag natuloy po yan at talaga namang sinasabi nila na it's a matter of time na bibitiw sila sa ICC, ang matitira na lang bansa ay mga bansa ng Europa at saka bansa ng Latin America. Dito po sa Asia, halos wala naman talagang nagmembro dyan, no? Ang talagang nagmembro lang sa Asia ay Japan at saka ang Cambodia at saka Timor-Leste, no? Na talaga naman po, kaya naman po sila napilitang maging miyembro dahil nakatali po yan sa kanilang mga nakukuhang mga aid dyan po. Alam nyo guys, kaya lang naman tayo nawala sa ICC dahil din dyan sa presidente niyang si Digong. Dahil alam niya po na kapag wala na po siya sa termino niya at wala na po siya sa pagiging presidente niya, ay may posibilidad na makulong po siya sa ICC dahil po sa mga krimen na ginawa niya po dito po sa mga pinagpapatay nila nung sila pa po ay nakaupo.
Matagal na tayo nasa ICC eh. Si Digong lang po ang kumalas dahil alam niya pong makakasuhan po siya at sigurado po ako na nabalitaan niya po na may maraming tawag dito, mga pamilya na pinapatay niya na nagsampa po ng kaso sa ICC. Tinulungan naman po yan ni Trillanes. Matagal na pong laban ni Trillanes yan. At ngayon po ay nagtagumpay na po siya. Diyan po sa matanda Balik na nga yan. sa mga European countries. Talagang European Court naman po ang ICC. Ang tanong, kapag natuloy nga itong pagbitiw hindi lang po ng Mali at ang Burkina Faso at sigurado na po yan, kapag natuloy pa yung sinasabi na bibitiw din ng South Africa, ang Kenya, Uganda at yung African Union, ano bang mangyayari? Anong epekto nito kay Tatay Digong? Well, unang-una po, may posibilidad na kapag sabay-sabay nagbitiw ang mga African states, mawawalang sa-isay na po ang International Criminal Court. Unang-una, no? Katawa-tawa naman sila na International Criminal Court, ang mga miyembro lang ay mga Europeans at mga Latin Americans. Huwag po nating asahan na yung mga Latin Americans mananatili. Bakit? Kasi ang Latin Americans po, yung mga bansa doon ay hati po yan. Yung mga mas malapit sa Russia, gaya ng Venezuela, well dati po, no, ewan ko kung ano ngayon mangyari, yung Cuba at saka yung I think Guatemala at saka yung mga malalapit sa Amerika, gaya ng Chile, gaya ng Argentina. Pero neither Russia nor Amerika po ay member ng ICC. So sa totoo lang, wala masyadong hawak ang ICC sa Latin American countries kasi halos lahat sila ay naging colony ng Spain o kaya di naman kaya ng Portugal. Alam ko na ang Espanya nangangampanya pa rin na sa kanyang mga dating colonies gaya ng Pilipinas at yung mga Latin American countries na manatili pa rin sa ICC. Pero napakahina po ng impluensya ng Espanya, hindi gaya ng France na hanggang ngayon nakatali sa kanilang ekonomiya sa ekonomiya ng France. So sa akin, wala talagang malakas na dahilan para manatili yung mga bansa ng Latin America sa ICC. Baka mauna lang na bumitiw yung mga bansa na mas malapit sa Russia at saka sa China, gaya po ng Venezuela, gaya ng Nicaragua, gaya ng Guatemala, no? At susunod naman yung mga ibang bansa kasi wala naman talagang impluensya ang Espanya sa kanila. If at all, gaya natin, nabubuisit po ang mga dating colonies ng Spain sa mga Espanyol. Tayo talaga. Nako, kayo lang yung nabubuisit. Harry Roque. Pero majority ng bansang Pilipinas, ng taong bayan, ay agree na makulong yung si Matandang Duterte. Kayo-kayo lang naman ang nagdi-disagree dyan at lumalaban pa eh. Wala na kayong magagawa. Nandyan na si Digong, hindi na yun makakawala dyan. Talagang nagpakamatay mga ninunong natin para magkaroon ng kalayaan. So anong epekto nito? Well, kung sabay-sabay pong umalis sa mga African states, sabay-sabay umalis sa Latin American states, wala na pong estadong matitira. Ang pinaka magandang mangyari pag sabay-sabay bumitiw sa ICC, magde-decide ng ICC, isarado na ang korte. Bakit? Feeling ka naman, fake news ka naman. Ano namang nalalaman mo dyan? Pugante ka lang eh. Tsaka isa ka lang maliit na bakla dyan sa mga malalaking bansa na yan. Anong kinalaman mo dyan? Feeling matalino ka naman? Yung kaso mo naman, hindi mo maharap dito sa bansang Pilipinas, di ba? Nagtatago ka nga, di ba? Kung matalino ka, umuwi ka sa Pilipinas, ipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi ka matalino, bakla ka. Una-una, kung wala sila mga bansa na kasapi, paano nila i-raise yung pondo na kinakailangan nila para magpatuloy ng paglilitis, no? Pero siyempre, baka naman hindi mangyari yan na sabay-sabay bumitiw. Pero bantayan niyo po yan, ha? Ako, inaantay ko lang na merong maunang African state at inaasahan ko yung 50. Yung oras na yan na inaantay mo, ilan taon na ba si Digong? Nasa 80? Baka yung oras na inaantay mo na magsisitiwalag na yung mga ibang bansa dyan, baka nasa lupa na yan si Digong. Kaya wag kang fake news dyan, Harry Roque. Walang good news dyan. Wala. 2 states talaga na African Union. Sabay-sabay na po yan. Sunod-sunod na po yung bibitiw. So ang ideal is pag bumitiw na ang buong Africa, bumitiw ang buong Latin America, baka sabihin na ng mga Europeans, okay, hindi gumagana itong ICC kasi sa ang katotohanan naman nung hindi nagmiyembro ang Galing mag-fake news si Harry Roque. America